Okay, so nandito kami sa Port San Pedro sa Cebu. Ano daw to? History daw to ng during World War II ang Japanese. Ang natin kami. Port San Pedro. Okay, dito tayo sa history ang World War II. Patuloy natin. Pasok tayo, pasok. Duka, bilis. Ito na, bilis mo. Okay. The planting of cross by Ferdinand Magellan in Cebu on April 14, 1521. Oh wow, 1521. So this is Magellan. Ferdinand Magellan, Captain General of the first Spanish expedition to reach the Philippines in 1521. Tourist Police Assistant San Pedro. Ito pala magnet. Pagbalik wala na yan. No, di ba, no? Nandyan pa. Nandyan pa. Kasi mamaya pagbalik na ako. Pag umalis ka, wala nang sabi. First name? Aimee po. Aimee. Yan ang 10 pesos. Aimee San Diego, kamag-anak ni San Pedro. Ay, kamusta? Hello po sir. Taga saan po sir? Taga Manila. Oh. Si ano siya, tsaka tour guide sa atin. Ikaw mag-tour guide? Oh yes, si ate mag-tour tour guide. guide and tour pa ako dito. Naiwan ko lang yung Anong pangalan mo? I'm Arch po. Arch. Arch. Oh. Taga Manila po ba kayo dalawa? Okay, shout out to Hello po. Ate Arch. Yan. Hello po. First time niyo po dalawa Dito sa San Pedro, Cebu. Pero nakapasok na po ba kayo dalawa doon sa Port Santiago? Kayo po dalawa sa Santiago. Ito po yung, ano po yung Port Santiago, Manila? Yes. Sa Manila? Oo. Yes. Ito po yung smallest version ng Port Santiago ng Manila. Pero ito po yung pinaka-nauna sa buong Pilipinas. Kasi tinatawag po siyang smallest but the oldest port or military. Smallest but the oldest. Hindi pa tayo. Ito yung during Magellan. First settlement, hindi po. Actually, after 44 years later po, under command of Miguel Lopez de Legazpi na. Okay. 1565. Pero ito po yung pinaka-unang military building or fort po sa buong Pilipinas, which dito po talaga nag-start. Kasi ito po yung first settlement ng mga Espanyol sa buong Pilipinas. And probably po oldest pa siya sa buong Asia. Okay. 1565. After po, kasi ito po yung first settlement ng mga Espanyol, and after pa po sa mga Espanyol is ginamit rin po ito ng mga Americans as their barracks pa. And after pa po ng mga Americans, during pa sa World War II, yes, mga Hapon ginamit rin po ito nilang hospital dati. Hospital. Yes po. So after the war na po, so ginawa po siyang Cebu Garden dati. Kaya di planted yung mga medicinal herbs, mga bulaklak. So after Cebu Garden, naging ano po siya, Cebu Zoo. Ito yung Cebu Zoo dati. 1957 and government offices po siya until 1993.
Oh. Tapos ayun, binalik na lang po siya ganito. As a museum. Yes po, or pasyalan na lang, like ganito po. As So, heritage. Okay. So you can speak Spanish? No po. Only, yung mga ano lang, like mga greetings. Buenos dias. Buenos dias. Muy bien. Oh, yan, yes. Gracias. Ito naman po. So ito naman po, this one here, they've been using that one now as an office. Ito na yung mga office natin. Ito tsaka andun po. Pero yun po yung mga actual present cell or kulungan po natin. Yes po. Kulungan? Yan po yung mga actual na kulungan natin. Dito po tayo. Hello! Ay, gusto sila? Pasok po tayo. So the whole area po talaga was first all made up of woods or puro kahoy po ito dati. 1565 puro kahoy. Which is 1738 po, nireconstruct po siya ito using coral stones and mortar stones na po. Which is, ayun po, majority doon, yun po yung mga original sa taas. Okay. Ayun po. Corals, ayun po, corals and mortar stones. Totoo po wishing well. Yes po. Tapos, Pozo de la... yes, Pozo de la Virgen po, or Well of the Virgin Mary. Kasi ito po, constructed pa to, around 1570s pa. Mag-wish ka. Oldest Oh, wow. functioning well po. Kasi ayun, You may want to water make a po wish? siya. You can make a wish. Anong wish mo? Ako ito. I wish that the China will leave Philippines. Freedom! No, huwag naman gano'n. So actually po, this one po. Bakit ka nag-iwi? Okay. Oh, tourism. So while constructing po kasi the well, yung dalawang sundalo ni Miguel Lopez de Legazpi, nakakita po ng image of Virgin Mary po dyan. Dito. So it's kinda like miraculous po. Kaya pinangalan po siyang Pozo de la Virgen. Oh, wow. Tapos hindi po nagtatapos doon kasi during pa po sa World War II, ginamit itong hole as hospital ng mga Hapon, which is mahilig po sila sa mga tunnel as their, ano po, like exit or lusuluhutan. Okay. Meron po itong tunnel, ginawa po itong tunnel. May tunnel to. Yes. Currently po dyan po, sinaraduhan na po siya. Okay. Since marami na rin po nangyari, ginawa na lang po siyang wishing. Okay, so I make my wish. I wish that me and my wife will live forever till eternal life, till eternity. Yeah, and more blessings. So ito po talaga yung source of fresh water ng mga Espanyol sa unang settlement nila dito sa Pilipinas. Ako may wish. I wish that... Anong name mo nga? Orange po. Orange. Minsan ko rin yung follow wish. Baka nag-cellphone mo. Ay, wish mo siya sa ako. Yes. Po, ito yung gallery ngayon. Pero ito po talaga yung tinatawag na vivienda del teniente or lieutenant's quarter or office din po ng mga officers dati. Ito, pati meron po yung sa taas. Dito ba sila ko lang? Yes po. Ito, sino to? Raja Humabon. Ah, sino? Akala ko si Lapu-Lapu nung lumaki yung tiyan. Ay, sino siya? Yan po yung interpreter. Ito po, yung mga kahoy sa taas po, some of it lang po, pati doon sa entrance. Yung mga 1800s pa po. Yes, Oh, wow. 1800s pa po. Which is, 1800s dahil po sa war. Wow, imagine yung kahoy na yan, 1800s Sabi po pa. nila, mas matibay pa po daw yan sa Nara. Ayun po yung Nara tree mismo. Ayun po yung sa labas. Mas matibay pa po daw sa Nara. Since naging gallery na po siya, so, ito naman po si Emmanuel F. Banyare. Siya po yung Cebuano artist na itong lahat dito. Dito po, nag-paint po. Yes. Siyang which is- artist. Yes po. Which is nag-start po siya ng painting when he's 3 years old pa. Buhay pa siya? Yes, 7 to 8 years old right now. 70 years old. 8? And here po, one of his painting, you can see po the natives and the Spaniards Original before. Hindi po. Hindi Which na. is Ano lang yung mga siya? original talaga is nasa museum daw po. And yung iba is nasa bahay niya. Copy na naman to. Happy na. Yes po. And here also, sir, pero ganito lang yung mga exact niya. Ganito lang yung Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan, Captain General during the first Spanish expedition po. Dumating dito sa Pilipinas March 16, 1521. Pero dumating po siya sa Cebu April 21, 1521. So nangyari po yung battle April 27, 1521. So around 20 days or saglit lang po, hindi po mapalis ang So, saglit lang siya sa Pilipinas, namatay siya.
Population nila Lapu-Lapu eh. Yes. Which is, Ang pogi pala nila Portuguese po Lapu-Lapu. siya. Portuguese siya. Portuguese po siya. Kasi under Spain lang po siya kasi nung lumipat po siya Spain, yung mismong king yung nag-support ng exploration niya. Tama po yan. So here naman po is That's why we become Portuguese dahil sa kanya. Spanish. Oh, Spanish. So here naman po, if you can see Lapu-Lapu, king ng Mactan for Mactan Island there po sa airport. Which you can see po his bandana po and his tattoos. It's actually po, it's already part of the natives culture. Kultura na po talaga. Kaya tinawag silang the Pintados. Yan po yun. Or the painted ones. Painted. Which nagsasymbolize po ito that you are a warrior. But different ranking po, different styles mo na to. Pero kultura na. The more tattoo, the more you And here po, you can see po, Lapu-Lapu and Ferdinand Magellan fighting. So the battle happened po, it's because nirefuse po na Lapu-Lapu yung agreement of friendship na in-offer po sa kanya ni Ferdinand Magellan. Pero dito po kasi, in-accept niya po. yung mabong nilaksan niya. Raja Humabon po. Or Humabon ba? Laced po, we must emphasize that. Raja Humabon. Raja. Yes. So here po, so you can see po, sila talaga yung, his wife po pala, si Queen Juana. Pero yung mga pangalan po talaga nila, ito siya si Raja Humabon and Harap Mamay. Sila po kasi yung una na baptized as Christianity ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas, yung king po and queen ng Philippines. Kaya after po the baptization po, pinangalan po silang Carlos after na po nun. CJ. Yes. Which as in-accept po kasi nila yung agreement of friendship. Yes. So ito po, makikita niyo po. Ito pa po ba? So, Ito yung mga Lapu-Lapu, kontrabida. Hindi naman po. Actually lang po, kasi leader po siya. So, ayaw nila mapaano ng ibang nationality. It will sell. Para iba yung purpose nila. So, ito po, if sa mga lalaki, yung mga tato po, in the early days, it means po na strong or warrior. So, babae naman po ito. It means po, pag may tato sa dati, it means aesthetic or more attractive or mas nakakaganda sa kanila. So, have you heard po the Sinulog Festival na sikat dito sa Sinulog? Ito po, nag-tattoo na sa ninyo. Basta nanggaling po talaga yung kay Ferdinand Magellan. Binigay niya pong gift sa queen. So yan po, the queen po asked for it po, if she would keep it, pwede niya po bilang mag-keep. Sabi naman ng Ferdinand Magellan, alisin niya muna to. Which is ito yung anito or idol niya po. Kasi dati po wala bang proper, like wala sa mga anito, mga tato-sato, wala po proper. Which is, nung pinalit na po ito, until now, sinisilibrate yung Sinulog Festival every 3rd Sunday ng January, every year. Malaking festival. Ito po, nakita niyo po, they're doing the blood compact o salukuan. Yes. All tradition po yan noon ng agreement of friendship. Which is yung dugo po, or blood, minimix po yan ng coconut wine, tapos iniinom po nila. Which is sila yung una nagkita. At di pa ginagano lang, iniinom talaga. Ito po. Tapos, mga ano niyo po, ma'am, like, dito. Sila po yung una nagkita talaga. King ng Cebu and Ferdinand Magellan. King of Cebu na rin nagsabi kay Ferdinand Magellan to visit Mactan Island there po to meet the other king Lapu-Lapu. Bago po sa kanila. Ito po, Enrique de Malacca, his interpreter. Malaysian po, that he met in Malacca, Malaysia. Pero multilingual po siya. Pero yung mga origin po talaga dito rin sa Cebu, mga Malaysian. So, ito naman po, Italia. Antonio Pigafetta, which is sa limang sasakyan. Siya yung Historia. Which is sa limang sasakyan po kasi ni Ferdinand Magellan. Isa po siya sa nakasakay. 18 minutes po yung sakay ng Victoria ship yung nakabalik ng Spain. Siya na yung nagsalin ng mga salata tungkol po sa nangyari sa Magellan. Or kay Ferdinand Magellan. buti na nakuligtas siya, no? So ito po, yung Cebu dati, trading port or kalakalan from Kasi Thailand, talaga, China. no? Dito po na, papaliktad dito. Ano to? Wala. Ito po, ito yung Japanese armor or commonly known samurai outfit and binigay po ito ng Japanese friend ng dating mayor pa po. So, din-display po nila dito since connected din po kasi dahil sa during sa World War II, ginamit ito ng mga pundati as their hospital. Ito yung original. Yes, bigay po ng Japanese friend na dating mayor pa. Ito naman ang pusa ni Lapu-Lapu. Ayan. Dito pala si Maria Clara eh.
18 po talaga. Which is yung apat din nila po dun sa Intramuros. Intramuros po, yes. Sa Intramuros. 14 Ngayon, cannons po yung nandito. Nakapalibot po yan. pero original niya 18. Yes po. Pero 14 po ngayon dito. Pero mga original po yan. Yun yung mga ginamit nila during pa sa war sa mga Espanyol. Pwede niyo po hawakan sa wag kasi mainit na po. Hindi masyadong mainit. Okay. Made of iron po. All solid po yan. Yun yung ginagamit nila dati. Yes, mga ginamit ko nila dati. Ibig sabihin, ito tubig pa to dati. Actually po talaga, yung Cebu is parang hindi talaga siya malaking reclaim na po So kasi. ito nireclaim na lang. Tapos may mga old pictures po mamaya in the entrance that I will show you po na around 18th to 19th century, naka-face na to siya sa mga bahay o natives. Tapos dyan po, I will show you na puro po yung dagat mamaya. Puro po yung dagat dati. Dyan po, ayun sa'yo. Ayun, Ayun, makita niyo po mga no? building. Dyan po tayo, tapos may baba. I'm from Dinagat Islands po. Doon po sa store sa Dinagat Islands, bandang Siargao. Oh, wow. Isla po. Siargao po yung capital of the Philippines. Ito po pala, mga maturity po ng mga bato dito. Ito yung mga 1738 na corals and mortar stone. 1738 pa po. 1738. Ito naman po, ito yung headquarters Yung mga ng stone na soldiers. nakikita nyo, way back 1738 century. Or meetings na lang po, or may events. Ito naman po yung headquarters ng mga soldiers dati. Kung saan sila tutulog. Until now, ginagamit pa rin po siyang meeting hall. Headquarters ng mga soldier dati. Ito po, kasi po. Kita nyo naman yan. So around 200-300 years. 1738. 200-300 years ago. 1738. I will continue All po, this is naka-triangle stone. yung hole. Kasi every endpoint po ng triangle, sinunod po talaga, kaya po talaga naka-triangle ito kasi sinunod po sa lupa. Sa Mamaya lupa. po, I will show you the old map which is nasa dulo po siya. Kaya Oo po nga, no? naka-triangle. Triangle siya, no? Tapos every endpoints po ng triangle, nagsastand yung guardhouse. Mga guardhouse. Mm. Yung maliit po na yan is addition na lang po. Yun yung original. Pwede po dito na, tapos doon po yung pinaka-sharpest point. Babay na tayo dito? Doon, pwede po ma'am dito, pwede po doon. Pero yung... Ay, sweet. Ayun na po, dalawa dito ma'am. Nagbibisit lang kami. Visit lang. Visit po. Oh. Flight din kami bukas. Ay, uwi na? Oh. Pero ilang ano na po kayo dito? Kahapon lang. Hapon lang din. Kumain lang kami ng ceviche. Sa lechon. Yun lang. Dinayo lang yung lechon. Ayan po, dito naman po, open naman po siya sa mga events like government events, birthday parties, ano po events. Like may mga banderitas po nakahangin dyan dahil nung nakaraan po may doctor's event. Namin na po lang so, ayun po yung pinakamalaking kanyon. Yan nasa baba. Yung pinakamalaking kanyon yun. Ah, yun. That they said po, nakita daw yan sa dagat. Nakita sa dagat. Kaya po parang ano na siya, parang lumara sa dulo. Mm. Kami na ng dagat. Ako na yan, Uban. Linda niya? Office na ngayon. Ito yung mga kulungan. Dito naman po, kasi na-end po yung war against the Spaniards, 1898. Tapos nung ika-100 years, 1998 po, exactong February 11, 1998 po, King Juan Carlos I and Queen Sofia po bumisita dito or nag-royal visit dito mismo. Nung ika-100 years na ito. Nung ano yan, sila kasi ano. Ito po yung old map ng Cebu. Ito po yung old map ng Cebu. Here. Yes. Ito po yung geographical map niya dati. Kasi ito po yung Fort San Pedro. Ayun siya. Naka-triangle siya kasi sinunod po sa lupa kasi nasa dulo po siya. Oo. Nilagyan ng mga guard Tapos posts ito, dagat. para mabantayan. Yes po.
Nilagay po ng mga guard pass para mabantayan. So, dati ganito lang siya. Pero ito po talaga, binili ito ng mga Espanyol sa puro ng mga natives. Kasi serves as protection po ito ng mga natives sa mga pirates po dati. Oh, talaga. Nga lang, sa kamatagalan is parang ano yung governance. Ay, ayun. Here po, puro kahoy po na 1565. Puro kahoy siya Hindi dati. nga lang po nakalagay dito na 1738 na reconstruct po using the corals and mortar stones and main ingredient for pasting and white. Ito po yun. Yan na siya. Kita niyo po, bangka, sand. Ganyan pa po dati ka namin. Talagang ano, Ito po yun, kung saan po tayo bumaba. Ito po yun, dito po tayo bumaba kanina, yung isang guardhouse po dito. Ito po yun. Puro dagat po yun dati. Imagine mo, nakakit na tayo sa 1700. 1565, sir. 1565. 65. Kasi yun, eto pa siya. Oh. Tapos, binild na siya ng Ito po, 1565 1565 po talaga ito. Oldest and smallest fort or pinakaunang military building sa Pilipinas. And probably oldest pa sa mga. Nag-graduate ka na. Nag-graduate ka na. Kailan? Ano mo, ma'am? July? Ata. Hopefully ba? Hopefully, July. Kasi ang ano po, gagraduate din sa July. July 25 naman siya, gagraduate na po siya. My youngest. Ano po ano niya? First po. Yun ang hindi ko alam. Sino? Si Charlie. Charlie? Anong course niya? Visual Design Construction Management. Ano siya? Kaya lang wala siya dito sa US siya nag-aaral. Ay. Sa USA. Or ano po, triangular shape. Ito po, for example, naka-triangle. Every endpoints may mga guardhouse para mabantayan. But yung may blue building po kanina, so napansin niyo po yung blue building na malaki. Dito po yun, yan po tayo bumaba kanina. Ngayon, Doon po tayo bumaba kanina. So, ibig Oh. sabihin, dito po yung mga agad natin. Dagat siya, ni-reclaim na lang. Yes, puro po yung dagat Naging natin. gitna na tuloy siya, hindi na siya dati. Yes, yan po yung puro dagat natin. Tapos, pero yung may blue building po, likod nun, sa unahan pa nun, dagat na. Pero dati po talaga, after lang ng war, dagat po. Dito po tayo pala, bumaba kanina. Tapos currently po, dito po tayo. So after the war po, it was dedicated here po, naging Cebu Garden siya, Cebu Zoo, and government over spot for 1990. Tapos dito rin po, sa Mugdakahoy dito po, ito yung mga ironwood or 1800s pa mga kahoy. Kasi hindi po yung nakagalang-galang. Kasi mahirap po siya, like, matigas po talaga ba yan? Yes, some of it for 1800s. 1800 yung mga stone na, yung mga wood na yan. Dito po tayo. Then this wall is 15. Asan po? Itong mga wall na to. Itong wall. Actually po dito is hindi na po lahat. Some of it na lang po. Pero Kasi yung mga naano nga common siya. doon, yung pinag-hanapin ko kanina sa taas. Yung mga chorus, yung ibang chorus. Yun yung majority doon. Ito po, Magellan, dumating po siya 1521. Ang unang 1521. expedition po, Captain General po siya that time po, 1521. So after 44 years later, 1565, 1521, after 44, 1565 si Miguel Lopez de Legazpi, nagsucceed po na expedition. Which is after 11 days lang po ng arrival niya, he started building na po nito. Sa tulong ng mga natives, kasi services protection po ito na natives sa mga pirates dati. So after 11 days lang po, he started building na nito. Kaya ito po yung pinakaunang settlement nila sa buong Pilipinas. Pilipinas. Tapos ito na po yun. Ito yung remember po si Pigafetta, yung Italian po kanina. Yes. Yung historian. Siya po nag-draw nito, yung old back ng Cebu, which is pinangalanan niya yung Cebu as Cebu po dati. Mactan as Matam po. And yung buhulan yung masyado hindi ba. Pero meron yun eh, Subo lechon. Subo. Pigafetta. When they arrived in Cebu in 1521. Planting of the cross. Which symbolizes his arrival and beginning po ng Christianity. 1521. No? Bigyan mo siya ng ano.